Nangako ang Rusya na ang T-14 armata ay magpapabago sa makabagong pakikidigma. Dapat sana ito ay isang supertangke na kinatatakutan ng NATO, nagpapahiya sa kanluran at nangingibabaw sa larangan ng labanan. Makalipas ang halos isang dekada, hindi pa rin lumalabas ang T-14 sa Ukraine sa makabuluhang paraan at tiyak na hindi rin epektibo. Sa halip na basagin ang mga linya ng Ukraine, ito ay nasisira sa Red Square. Kaya paano naging parang biro na lang ang pinaka-advanced na tangke ng Russia? Alamin muna natin kung bakit naging matagumpay ang mga tangke ng Soviet sa loob ng halos 50 taon. Ang disenyo ng tangke ng Soviet ay kamanghamanghang simple pero epektibo, na nakabatay sa tatlong pangunahing prinsipyo: mass production, bisa sa labanan, at pagiging simple ng lohistika. Mula sa maalamat na T-34 noong ikalawang digmaang pandaigdig, prioridad ng mga tangke ng Soviet ang Firepower Protection Mobility Triangle. Sa natatanging Ruso na pamamaraan, ang mga inhinyero ng Soviet ay nag-optimize sa paggawa ng malaking bilang ng tangke, hindi tulad ng mga taga-kanluran na taga-disenyo na naglalayong palakihin ang kakayahan ng bawat sasakyan. Ayon sa Center for Strategic and International Studies, importante ang dami at kalidad at ang mga numerong nauugnay dito. Noong Cold War, ang Unyong Soviet ay naging pinakaproduktibong gumagawa ng tangke sa kasaysayan. Ang serye ng T-54-55 ay nakagawa ng mahigit 10,000 unit sa buong mundo, ang pinakamarami sa lahat ng disenyo ng tangke. Sinundan ito ng matagumpay na pagpapatupad ng T-64 na may auto-loader system upang pasimplehin ang paggamit at alisin ang mano-manong pag-reload sa labanan. Mahigit 44,000 unit ng T-64, T-72 at T-80 ang ginawa. Halos 150,000 tangke ang nagawa sa loob ng 5 dekada. Pinahalagahan ng disenyo ng Soviet ang standardisasyon sa bawat henerasyon. Ang mga tangke ng T-54 hanggang T-70 ay magkakahawig sa laki at bigat na nasa 35 at 45 tonelada at mga pangunahing disenyo, kahit malaki ang pagbabago sa kakayahan sa opensa at depensa. Madali pa ring makalilipat ang mga crew sa iba't ibang plataporma ng kaunting retraining lang. May mga piyesang magagamit sa iba't ibang dekada at ang mga linya ng produksyon ay maaaring gawing mas episyente para magkasya ang mas maraming modelo ng hindi nangangailangan ng malaking pagbabago. Ikalawa, mas prioridad ng mga Soviet ang pagpapalakas ng firepower kaysa ibang mga konsiderasyon. Laging mas malaki ang kanyon ng mga Rusong tangke kumpara sa nito. 100 M sa T-54, 100 at 15 mm sa 62, at 100 at 25 mm sa T-64 at mga sumunod pa. Nanguna sila sa paggamit ng smoothbore na kanyon ng tangke, armor-piercing fin-stabilized discarding sabot rounds, at auto-loader na sistema. Inampon ng NATO ang mga inobasyong ito, kaya mas naging epektibo at mataas ang kanilang performance. Ang kanluran ay paulit-ulit na nagpapahusay ng teknolohiya sa loob ng maraming taon para matiyak ang katumpakan at pagkamaasahan nito. Sinagot ito ng Unyong Soviet sa pamamagitan ng dami ng kanilang equipment. Ang pagpapadala ng sapat na bilang ng mga tangke laban sa kalaban ay magpapabagal sa pag-usad nila o makakapasok sa teritoryo ng kaaway. Ikatlo, ang mga tangke ng Soviet ay dinisenyo para sa particular na operational na kapaligiran. Ang mababang profile ay magpapababa ng tsansang matarget. Ang malalapad na track ay kayang harapin ang putik at niebe sa Rusya, at ang malalaking dozer blade ay magpapantay sa mga depensang lupa. Hindi ito mga luho, kundi praktikal na solusyon sa mga hamon ng digmaan sa silangang Europa. Pinakamahalaga, ang mga tangke ng Soviet ay dinisenyo para gamitin ng mga sundalong sa pilitang pinasok sa serbisyo na may limitadong oras ng pagsasanay at magkakaibang wika. Gawing karaniwang gamit ang mga kontrol, pasimplihin ang pagmamantayin at iwasan ang mga komplikadong sistema. Piliin ang matibay at madaling kumpunihing mga solusyon. Naiintindihan ng 18 anyos na binatang magsasaka mula sa malawak na lugar ng Soviet Union. Pumasok ang T-14 armata at lahat ng doktrinang ito ay tinapon na lang. Sa halip na 40 toneladang simpleng tangke na madaling maramihan, nagdisenyo ang Russia ng 55 toneladang sasakyan na nangangailangan ng advanced electronics, sopistikadong software at eksaktong paggawa. Ang mga espesyal na tampok na ito ay nagdala ng maraming posibleng benepisyo, pero nag-ambag din sa pagbagsak ng disenyo. Suriin natin ang konsepto ng unmanned turret, na pangunahing tampok ng T-14 sa mga tradisyonal na tangke, direktang nakikisalamuha ang crew sa kanilang mga sistema ng armas. Ginawang mas delikado ng turret ang lugar dahil ito ang pangunahing target ng mga kalabang tangke at artilyeriya.
Pero ginawa rin nitong mas kontrolado ng gunner ang mga sistemang naglalagay, naghahanda at nagpapaputok ng bawat bala mula sa baril. Ang autoloader sa T-64 at mga sumunod na bersyon ay nagtanggal din ng ilang manual na gawain at pinabilis ang theoretical na bilis ng pagpapaputok. Ang crew ng T-14 ay nakahiwalay sa protektadong kapsula sa ilalim ng tore. Kaya naman, umaasa na lamang ang buong tangke sa mga elektronikong sistema para sa situational awareness at pagkontrol ng mga armas. Kapag gumagana ang mga sistemang ito, teoryang hihigit ang mga kakayahan nila kaysa sa mga disenyo ng kanluran. Pero kapag pumalya, nagiging mamahaling tipak ng bakal ang tangke na may 3 lalaking nakakulong. Walang plano ang nabubuhay pagkatapos ng unang laban sa kalaban. Ang mga elektronikong sistema ang unang malalagay sa panganib sa modernong digmaan na nakasalalay sa electronic warfare at interference. Ang tore ay nagdadala rin ng posibleng pagkabigo sa hindi pagtutugma ng paningin. Sa tradisyonal na tore na may tao, ang tagabaril ay umiikot upang harapin ang direksyong tinuro ng tore. Pero sa T-14 na walang taong tore, ang buong sistema ng pagtutok at pagpapaputok ay ginagawa ng malayuan mula sa kontrol na silid sa ilalim nito. Bagaman malayang umiikot ang tore sa base nito, hindi ganoon kaliksi ang buong tangke. Kapag tumigil o nabigo ang mga visual system sa tore na magpadala ng real-time data sa screen ng tagaputok, ang tangke ay parang bulag na tumatakbo. Ang T-72 ay maaring makakita at umatake ng mga target gamit lamang ang optical na paningin. Kapag ang mga elektronikong sistema ng T-14 kabilang ang digital na display at sistema ng pag-target ay naistorbo o nasira, hindi na ito makakapagputok kahit na ang ibang sistema nito ay gumagana pa rin. At kapag kailangan ng sistema na tumawid sa hadlang sa pagitan ng umiikot na base ng tore para makapunta mula sa tore papunta sa monitor, nadadagdagan lang ang isa pang bahagi kung saan maaaring masira ang sistema. Ang bisa ng T-14 sa labanan ay nakadepende sa mga software system na kilala sa hindi inaasahang pagkasira sa ilalim ng matinding kondisyon, na marahil ang pinaka-nakakahiya. Ang mga modernong sasakyang pandigma ay may milyon-milyong linya ng code na kumokontrol mula sa pamamahala ng makina hanggang sa mga sistema ng armas. Ang software na ito ay maaaring pumalya sa mga paraang kahit gaano kakapal ng armor ay hindi kayang protektahan, tulad ng parada sa Red Square na nabanggit sa simula ng video. Sumikat ito hindi lang dahil sa paglabas ng hinahangaang T-14, kundi pati na rin sa nangyari dito noong mga ensayo para sa parada. Noong ensayo ng parada noong 2000 at 15 nasiraan ang T-14 sa Red Square at tumigil ito. Ayon sa mga opisyal ng Russia, ito raw ay dulot lamang ng isang baguhang driver na nagpreno ng emergency o isang sinadyang pagpapakita ng evacuation system. Subalit binigyang diin ng insidente ang pagkakaiba ng mechanical na sira na madaling maayos kumpara sa elektronikong sira na nangangailangan ng espesyal na diagnostic equipment at software patches. Sa mga labanan, ang mga sasakyan ay nahaharap sa matinding pagyanig, panginginig, electromagnetic interference, at temperatura na maaaring magdulot ng pagkabigo sa software bilang bahagi ng disenyo at hindi lang depekto. Ang isang T-72 na may mechanical na control systems ay kayang magpatuloy sa operasyon kahit may mga nasira. Ang isang T-14 na may seryosong pagkabigo sa software ay nagiging 55 toneladang target na lang. Higit sa mga technical na pagkabigo, ang mga problema sa lohistika at doktrinina ng Russia ang pangunahing dahilan ng matinding kakulangan sa paghahatid ng tangke. Simulan natin sa timeline ng produksyon ng T-14. Nang ipinakita ng Ural Vagon Zavod, ang pinakamalaking tagagawa ng tangke sa Russia, ang Armata platform sa parada, hindi lang sila nangako ng bagong tangke. Ang chassis ng tangke ay dapat sanang maging basehan ng mga armored na sasakyan mula sa T-17 na tangke, T-15 na sasakyang suporta sa infantry T-17 na sasakyang pang-recovery sa labanan at 2 S-35 na self-propelled artillery. Kahit ang mga 2 S-35 sa parada ay gumagamit ng chassis mula sa T-70 ayon sa paunang pangako, 2,000 at 300 T-14 na tangke ang ihahatid mula 2,000 at 15 hanggang 2,000 at 20 sapat para palitan ang halos kalahati ng frontline armored units ng Russia. Nangangahulugan ito na ang Russia ay maglalabas ng hindi bababa sa 400 tangke kada taon, habang naglalabas pa rin ng mga lumang modelo para sa lokal na paamalit at pag-export. Hindi lang nabigo ang Russia na makagawa ng 2,000 at 300 tangke na kumpleto lang nila ang mas mababa sa 20 test vehicles hanggang 2,025 taon matapos ang orihinal na deadline. Mas mababa pa iyon sa 1% ng ipinangakong ibibigay. Biglang ang parehong mga opisyal na nangako ng mass production ay nagsimulang magdahilan tungkol sa mga technical na hamon at kalagayan ng merkado. Ang mga dahilan ay naging mas malikhaing at magkakasalungat. Ayon kay Deputy Prime Minister Yuri Borisov, hindi kailangan ang mass production ng armata. Ayon sa kanya, ang mga kasalukuyang armored vehicles,
Lalo na ang na-update na T-72 ay mas mababa kumpara sa posibleng kalaban. Balak sana naming bumili ng mga bagong armas. Ngunit hindi naman sila dehado, kaya hindi na kailangang magbili. Isang nakagulat na pag-amin na ang revolusyonaryong tangke ng Russia ay walang tunay na kalamangan kumpara sa mga disenyo noong panahon ng Soviet. Ngunit ang mga tunay na dahilan sa likod ng kabiguang ito sa produksyon ay mas malalim pa sa mga opisyal na paliwanag. Ang T-14 program ay sistematikong nilmas ng mga network ng korupsyon na sumisira sa lahat ng malalaking proyektong pangdepensa ng Russia. Sa loob ng maraming taon, mahigit 72,000 opisyal ng Russia ang naharap sa mga kasong korupsyon. Ito ay halos isang buong sindikatong kriminal na nagpapanggap bilang pamahalaan. Ang mga kagamitan para sa depensa na may malalaking budget at limitadong pagbabantay ay naging particular na target ng sistematikong pagnanakaw na ito. Ang programang T-14 na may multibilyong dolyar na budget at palaging humahabang schedule ay maaring nagsilbing perpektong takip para sa malakihang pandarambong. Batay sa mga ulat, pinalaki ang mga kontrata sa disenyo, binago ang mga detalye ng mga parte para mabigyan ng bentahe ang mga kaugnay na supplier. At paulit-ulit na hindi natupad ang mga production milestone. Lahat ay bahagi ng malawak na katiwalian sa defense sector ng Russia. Higit pa rito, ang mga bagong disenyo ng Russia ay umaasa sa dayuhang teknolohiya para sa mga advanced na sistemang militar. Ang mga advanced na sistema ng tangke tulad ng fire control, thermal imaging, armor materials, at electronic warfare capabilities ay nangangailangan ng mga piyesang hindi magagawa sa loob ng Russia. Kabaligtaran ito ng dating disenyo ng Soviet kung saan halos lahat ng bansang dating Soviet ay may access o kakayahang gamitin ang mga ito sa anumang paraan. Habang ang Ukraine ay ina-update ang T-64, 72 at 80 ng sarili nila. Noong dinidisenyo ang T-14, nakakakuha pa ang Russia ng mga advanced na piyesa sa pamamagitan ng mga lehitimong komersyal. Malayang dumadaloy sa depensa ng Russia ang thermal imaging systems ng France, precision electronics ng Germany, at semiconductor technology mula sa kanluran at Taiwan. Kaya nagawa ng mga inhinyero ang pagdisenyo ng mga sistema gamit ang pinakamagandang teknolohiya noon. Nagsimula ng higpitan ang parusa matapos ang kinin ng Russia ang Crimea. Ngunit ang pananakop sa Ukraine ang nagdulot ng ganap na teknolohikal na harang. Ang mga advanced na bahagi na kailangan ng T-14 para gumana ng maayos ay biglang naging available lamang sa mataas na presyo sa black market o hindi na available. Pinilit nito ang mga inhinyerong Ruso na iwanan ang mahahalagang kakayahan o gumawa ng mga lokal na alternatibo na kulang sa kakayahan. Ang T-14 ay may karagdagang issue, kulang sa interes mula sa mga ibang bansa. Ang export at benta ng maraming kagamitang militar ay inaasahang makakatulong mabawi ang gastos sa pagdevelop at magbibigay daan sa malakihang produksyon. Umasa ang Russia na ang mga bansang bumibili ng kanilang tangke ay lilipat sa bagong modelo kapag itinigil nila ang suporta sa maintenance at piyesa ng lumang modelo. Sa halip, nawalan na ng interest ang mga potensyal na customer sa mga disenyo ng Russia o gumawa na ng sarili nilang alternatibo. Bilang dating pangunahing customer ng Russia para sa T-72 at T-70, sinimulan na ng India ang eksperimento sa sariling tangke gamit ang kanilang Arjun tank. Gayunman, naging problematiko ang programa kaya patuloy pa rin silang umasa sa Russian T-70 tanks. Ang China, na maaring interesado sa teknolohiya ng T-14, ay nakabuo na rin ng mga advanced na programa ng tangke na katumbas o higit pa sa Russia. Mahirap para sa ibang bansa na i-justify ang paggastos ng $3 milyon sa bawat tangke, lalo na't may mas murang alternatibo. Malawak na rin ang paggamit nito at isinali sa mga pambansang hukbong sandatahan. Ang Belarus at Kazakhstan, mga tradisyonal na customer ng Russian armor, ay patuloy na nag-o-order ng mga upgrade sa kanilang mga kasalukuyang plataporma mula pa noong panahon ng Soviet sa halip na mag-invest sa mga bagong sistema. Ang kabiguan busin, ang kabiguan sa pag-export ay lumilikha ng masamang siklo na pumipigil sa malawakang produksyon sa ekonomiya. Kung walang malalaking international na order na magpapalawak ng gastos sa pagde-develop sa libu-libong unit, nagiging sobrang mahal ang presyo kada sasakyan kahit para sa militar ng Rusya. Ngunit kung walang sapat na malalaking lokal na order para sa ekonomiya ng sukat sa produksyon, mananatiling mataas ang presyo ng export at hindi makakaakit ng mga international na customer. Ang binanggit na dolyar, 3.4 milyon na presyo, ay malamang na mas mababa pa sa aktwal na halaga. Ayon sa isang Russian military analyst,
maaring umabot ng hanggang dolyar. 8 milyon ang totoong halaga ng isang tangke. Doble ito ng paunang tantiya na itinuturing bilang isa sa pinakamahal na ganitong sistema sa buong mundo. Nangyari ito 7 taon na ang nakalipas, bago tumaas ng husto ang inflation sa Russia na lalong nagpataas ng mga gastos. Ngunit hindi pa rin ito sapat na paliwanag. Halos hindi makita ang tangke sa digmaan sa Ukraine. O kung meron man, hindi ito ginagamit sa lawak na inaasahan base sa laki ng digmaan. Dapat isaalang-alang na ang buong tangke ay sobrang disenyo kumpara sa uri ng digmaang kinakaharap ng Russia ngayon. Ang T-14 armata ay dinisenyo para labanan ang mga tangke ng NATO sa tradisyonal na digmaan o depensahan laban sa opensibang putok. Subalit ang digmaan sa Ukraine ay naging puok na puno ng mga drone kung saan maging ang pinakamamaunlad na baluti ay maaaring maging hadlang. Nang idinisenyo ng mga inhinyerong Ruso ang mga protektibong sistema ng T-14, inangkop nila ito para sa mga banta noong 2010. Mga anti-tank missile tulad ng Javelin, mga bala ng armor-piercing fin, stabilized, discarding sabot na pinaputok ng tangke at mga atake ng artilleriya. Ang Afghanit Active Protection System ay partikular na idinisenyo upang mapigilan ang mga high-value at sopistikadong banta na nagkakahalaga ng 10 o daan-daang libong dolyar bawat putok. Ngunit sa digmaan sa Ukraine, pareho ang mga panig na naglunsad ng hindi inaasahang taktika. Mga maramihang pag-atake gamit ang first-person view drones, maaaring magkahalaga ng dolyar. 700 hanggang 10,000 kapag nilagyan ng anti-tank mine. Ang mga maliliit at mabilis na sasakyang panghimpapawid na ito ay maaaring gawin ng libo-libo at gamitin sa magkakaugnay na pag-atake na kayang lampasan ang pinaka-advanced na mga sistema ng depensa. Kapag sabay-sabay kang hinaharap ng maraming banta, hindi na mahalaga kung kaya ng iyong aktibong proteksyon na pigilan ang bawat misil. Ang kalaban ay basta na lang magpapabagsak ng mina mula sa itaas. Paulit-ulit nila itong gagawin hanggang tamaan nila ang tamang bahagi, tulad ng port ng chassis entry. Nakakawasak ang ekonomikong matematika ng labang ito. Ayon sa mga numero noong unang bahagi ng 2010, ang isang T-14 armata na mamahaling armor ay humigit kumulang 4 na milyon ang halaga para gawin at ipadala. Ang mga puwersa ng Ukraine ay makakabili ng mahigit sa 4,000 first-person view drones sa parehong halaga sa 2,000 at 25. Kahit pa makakuha ang depensa ng tangke ng 70% kill rate laban sa mga drone, ang nawawala ay 10,000 lang. Mas mahalaga, binago ng drone warfare ang konsepto ng ligtas na distansya na inaasahan ng mga operasyon ng tangke. Ipinapalagay ng tradisyonal na doktrina ng tangke na kaya nilang makipaglaban sa distansyang hindi kayang gantihan ng kalabang infantry. Kontrolado ang modernong first-person view drone mula 12 milya ay 10.2 kilometro ang layo. At ang advanced na modelo ay umaabot sa range ng artilleriya na 12 milya ay 10.2 kilometro o higit pa. Kaya hindi alam ng mga crew ng tangke ang lokasyon at bilang ng banta. Ang sopistikadong camouflage at stealth system ng T-14 ay dinisenyo para sa panahong umaasa ang mga puwersang militar sa radar at heat signature imaging mula sa mga sentralisadong nakatigil na target o sasakyan. Maiiwan pa rin ang parehong bakas. Subalit ipinakilala ng digmaan sa Ukraine ang pagmamanman gamit ang komersyal na drone tech na pinalakas pa ng artificial intelligence, dagdag na gastos ng gobyerno at partisipasyon ng mga Ukrainong tagagawa para ipatupad ang mga teknolohikal na pag-unlad sa larangan. Ang mga sensor na nakakakita ng init, radar o emissions ay kasing epektibo rin sa maliit na lumilipad na drone. Ngunit mas mahirap makita at kontrahin kapag ito'y nasa daan-daang talampakan ang taas sa ere. Dahil sa patuloy na pagmamanman, nahahadlangan ang kakayahan ng T-14 na makipaglaban ng malayuan. Ang mga advanced na fire control system at precision ammunition ng tangke ay dinisenyo upang makalaban ng mga target na lampas sa karaniwang abot ng mga western na tangke. Ngunit kapag bawat putok ay minamanmanan at nire-record ng real-time, nagbibigay ito ng datos para sa pagtutok mula sa malayo. Ang simpleng ekonomikong kalkulasyon ang marahil pinaka-nakapipinsala, ginagawang isang napakasamang desisyon para sa mga puwersang Ruso ang pag-deploy ng mga T-14 sa Ukraine. Isinasaalang-alang ang halaga na 6 milyong dolyar na na-adjust na para sa inflasyon mula sa orihinal na tinatayang halaga. Ang bawat nawalang T-14 na tangke ay katumbas ng 6 na mas modernong T-72B3 na nagbibigay ng kaparehong lakas sa labanan. Libo-libong first-person view drones na kayang sumira ng maraming unit ng kalaban na armor. 170 Zala Lancet na loitering munitions na epektibo laban sa armor.
at sapat na bala ng artilleriya para suportahan ang ilang linggong operasyon ng isang batalyon. Pinapalala ito ng hindi pa pagkakagawa ng Rusya ng higit sa 20 T-14. Kaya naman, mahal ang bawat tangke at hindi rin mas murang magiging ang susunod na bersyon. Ang kakaunting T-14 ay naging mahalagang yaman na hindi maaring isugal sa totoong labanan, kaya nagiging walang silbi sa militar sa kabila ng kanilang magandang theoretical na kakayahan. Ayon kay Sergei Chemezov, pinuno ng Rostec na may-ari ng Aral Fagon-Savod, hindi interesado ang pamahalaan ng Russia na bumili ng karagdagang T-14 matapos ang initial na batch para sa pagsubok. May natitirang tangke mula pa sa panahon ng Soviet na maaayos at magagamit sa Ukraine ng mas mura kumpara sa pagbili ng mga bagong tangke na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Kung pantay lang ang kakayahan ng dalawang modelo, ang komplikadong disenyo ng T-14 ay nangangailangan ng maintenance na mahirap suportahan ng logistics ng Russia ngayong digmaan. Ang mga tradisyonal na tangke ng Soviet ay dinisenyo para mapanatili ng mga conscript crew gamit ang mga simpleng kagamitan at karaniwang pyesa. Ang maasahang reputasyon ng T-72 ay nagmumula sa ganitong pilosopiya ng disenyo. Ang mga sistema ay in-over-engineer upang gumana pa rin sa kabila ng hindi maayos na pagmamantini, at ang mga kritikal na bahagi ay maayos o mapalitan ng mga sundalong may limitadong teknikal na pagsasanay. Ang T-14 ay nangangailangan ng sopistikadong maintenance infrastructure na matatagpuan lamang sa mga pangunahing military depot na may espesyal na pasilidad at mahusay na tauhan. Ang mga maliliit na electronic na sira ay maaaring magdulot ng pagka-inoperable ng tangke hanggang sa madala ito sa mga maintenance facility sa likurang bahagi. Halos walang silbi ito sa larangan kung saan bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ang electronic warfare. Idinagdag nito ang bagong hamon sa mga tagaplano ng hukbong Ruso sa pagprotekta sa mga tangke mula sa pagkasira dahil sa kakulangan ng suporta. Ang mga unit ng tangke na may T-14 ay nangangailangan ng malawakang logistical na suporta para mapanatili ang pangunahing kahandaan sa operasyon. Nangangahulugan itong kailangan nila ng tuloy-tuloy na supply mula sa pabrika hanggang sa frontline. Madalas na tinatarget ng mga pag-atake ng Ukranya ang mga linya ng supply at mga pabrika. Hindi rin gumagana ang paglalagay ng bahagi ng proseso sa mas maaga sa paggawa dahil nakapinsala ang Ukraine sa isang paliparan na may mga nuclear bomber ng Russia na 2,000 at 700 milya ang layo. Ang T-14 armata ay simbolo ng mga kamalian ni Putin sa modernisasyon ng militar at sa malaking pagkakamali ng Rusya sa estratehiya. Ang timeline ng pagbuo ng tangke, mga kabiguan sa produksyon, at kawalan nito sa labanan ay nagpapakita ng larawan ng buong depensa ng Rusya. Mga engrandeng pangako sa industriya na kulang sa suporta. Ambisyong teknolohikal na nahihirapan dahil sa parusa at korupsyon, at pangangailangan sa propaganda na nagpapahalaga ng imahe kaysa tunay na kakayahan. Posibleng ang Russian T-14 armata ay may pinakamahusay na stealth system sa mundo dahil hindi pa ito nakikita sa labanan sa Ukraine. Iyan ang naglalahad ng lahat ng dapat mong malaman tungkol sa kasalukuyang rehimen ng Russia. Kahit taon nang lugi ang Russia sa mga tangke at araw-araw na nasisira ang T-72 at T-80, hindi pa rin nila isinusugal ang pagpapadala ng sinasabing mas superior na T-14. Ito ay nagpapahiwatig na kahit mga komandante ng Russia ay nakauunawa na ang kanilang mahal na super tank ay maaaring magkaroon ng parehong kapalaran tulad ng ibang armored vehicle kapag ito ay ipinadala sa digmaan sa Ukraine na puno ng mga drone. Kung lumalaban ka sa digmaang pumatay o sumugat ng halos 1,000,000 sundalo, iisipin mo kung bakit hindi mo pa rin ginagamit ang iyong pinaka-advanced na tangke. Maraming salamat sa panonood. Para mas mapag-aralan ang iba pang pumalyang operasyon ng militar ng Russia, mag-subscribe sa The Military Show.